walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Ilang lalawigan sa Northern Luzon, ramdam na ang hagupit ng bagyong Mina. Mga opisyal ng Isabela, 24 oras nang imo-monitor ang lagay ng panahon. Long weekend, magiging maulan ayon sa Pag-asa. Latest weather bulletin, aalamin live. Mabigat na daloy ng trapiko ngayong weekend. Asahan na raw sa pagsisimula ng road reblocking sa 14 na lugar sa Metro Manila ngayong hating gabi. 2 sa 3 tinaguriang Alawang boys, inabswelto ng korte sa kasong droga. Ebidensya, di raw napangalagaan ng prosekusyon. Isang pari sa Butuan City, inireklamo ng panggagahasa ng isang dalaga. At pami-pamilya, sinamantala ang long weekend para makapag-bonding. Saksi! Inaasahang tatama sa lupa bukas ng umaga ang bagyong Mina sa bahagi ng Northern Cagayan. Sa Isabela naman kung saan nakataas ngayon ang signal number 3, ilang barangay ang nawala ng kuryente, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. At live mula sa Ilagan, Isabela, saksi si Jamie Santos. Jamie. Pagpaparamdam ni Bagyong Mina dito sa Ilagan, Isabela kung saan nakasaklakuyan nasa storm signal number 3. Wala na kasing humpay ang buhos sa malakas na ulan dito at ang ihip ng hangin. Habang lumalalim ang gabi, lalo nagpaparamdam si Bagyong Mina dito sa Isabela. Nagbuhos ito ng malakas na ulan kasabay ang malakas na hangin. Kasunod nito, nawala naman ang kuryente. Nabalot ng dilimang Ilagan at sa mga kalsada, ilaw ng mga sasakyan lang ang madalas na nagbibigay liwanag. Apektado tuloy ang ilang establishmento rito. Kapag ganitong brownout, syempre tatama rin na silang pumunta, lumabas, ganon. So malaki talaga yung effect, nakaka-apekto talaga sa business. Kandilang diskarte ng ilan pero meron din namang may mga nakahandang generator. Is pagka may mga ganitong mga typhoons, may preventive measures na sila. So inuunahan nila ng pagpatay ng ilaw para kesa magkaroon tayo ng mga short circuits. Arnold, Vicky, may 13 pamilya ang inilikas na naninirahan sa coastal areas. May mga inihanda na ring relief goods ang lokal na pamahalaan at nakaantabay na rin ang kanilang mga rescue boats at truck kung sakaling may kailanganin silang ilikas. Mula rito sa Isabela, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakataas na mangyayari ng signal number 4 sa Northern Cagayan. Ibig sabihin kayang mabuwal ng malakas na hangin ng bagyo ang malalaking puno. Signal number 3 naman sa nararabing bahagi ng probinsya. At kaugnay ng sitwasyon sa Cagayan, makausap po natin si Bonifacio Cuarteros, ang hepe ng Programs Division ng DSWD PDRRMC. Ginoong Cuarteros, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, kasamang Arnold, saka sa ating mga nanonood sa ating programa po. Opo, at kamusta ho ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Cagayan? Brownout na rin daw po sa ilang lugar? Opo, actually kaninang tanghali, hapon ay nagkumpisa ng nag-on and off ang ating mga kuryente sa lahat ng lugar dito sa probinsya. At kanina lang po ay nag-down na rin ang kuryente dito sa Tuguegarao City. So ito po ay nagsasabing medyo masama po ang panahon dito sa aming probinsya ngayon. Okay, may mga ginawa na ba kayong preemptive evacuation sa ilan sa ating mga kababayan po? Actually, kaninang mga alas 10 ng gabi ay nag-evacuate po tayo ng pamilya dito sa bayad ng Gonzaga. So meron pong 25 na families ang na-evacuate ngayon sa Gampaw Gymnasium na meron itong mga 106 na katao po. Matadagdagan ba sila habang lumalalim ang gabi? Opo, kasi kanina lang po ay winarningan na naman natin ang isang barangay doon na kung saan ay mayroong mga 80 families na nandoon with the 408 persons. Opo. At ito rin po ang target na ililikas ngayong gabi po. Yung mga lugar po ba ito nasa coastal areas po ng Cagayan? Opo, coastal areas po ng Cagayan po. Okay. At kamusta ho yung koordinasyon nyo sa ilang mga local government? Wala naman hong yung problema ng katigasan ng ulo ng ilan?
Actually, siyempre, natural na naman po na dumarating na naman yung ganitong problema sa ating Opo. mga kababayan. Pero habang medyo nararamdaman nila yung pagbayo ng bagyo, ngunit hindi pa naman tayo nasa sentro. Pero ito na, sila ay gumagalaw na naman, itong mga kababayan natin. Nang sa ganun ay kailangan mailikas sila. Ang ating mga lokal na pamahalaan naman ay very cooperative po, wala pong problema. Opo. Dahil ginagawa naman nila po ang kanilang mga trabaho at Opo. tayo din po sa mismong probinsya through the leadership ng ating mahal na gobernador bilang Opo. chairman ng PDRRMC ay talagang nagbigay na po ng order at saka lahat po ng ating mga kakayahan sa probinsya ay pinapagawa na po. Yung mga pamilya po doon sa una nyong nilikas sa gymnasium, may sapat ho ba silang mga relief goods at iba pang ayuda doon? Opo, nakahanda po Handa na. ang MTRRMC at nakahanda din tayo sa probinsya na magbigay ng ayuda. Okay, maraming salamat po, Ginoong Bonifacio Cuartero, Sepe po ng Programs Division ng DSWD PDRRMC. Opo, maraming. Nakataas din ang public storm warning signal sa lalawigan ng Aurora at para alamin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Engineer Elson Agarge, Action Officer ng PDRRMC sa Aurora. Good evening po, Engineer Agarge. Good evening po, Miss Vicky. Yes, kamusta na po yung lagay ng panahon dyan sa Aurora? Okay naman po at wala naman pong masyadong ulan at tahimik naman po dito. Okay. Nag-utos na ba tayo ng paglikas ng mga residente, lalo na yung mga lugar na maaring bahain? Wala sa ngayon po ay wala naman at pero naka-ready naman po yung ating mga council or yung NDRRMC natin. Yung mga relief goods naman po sapat naman ba sakaling manalasa nga itong bagyo? Ayun Bakit po, ngayon hindi pa natin masyadong okay naman po yan. Okay naman ho lahat? Okay no, ang medicine natin, mga relief goods at saka yung mga bigas, okay naman po, naka-ready naman po yan. Alright, very good. Position po yan. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Elson Agarge ng PDRRMC Aurora. Dadagdagan pa mga lugar na isinailalim sa storm signal number 4 dahil sa bagyong Mina. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, saksi si Maria Ausente. Maria? Yes, Igan, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga bukas, inaasahang tatama ang mata ng bagyong Mina sa Northern Cagayan. Nakataas ang signal number 4 ngayon sa hilagang bahagi ng Cagayan, Calayan and Babuyan Islands. Signal number 3 naman sa Isabela, iba pang bahagi ng Cagayan at Batanes Group of Islands. Signal number 2 naman ang Northern Aurora, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Huling namataan ng bagyo sa layong 130 kilometro silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay nitong lakas ng hangin aabot sa 175 kilometro kada oras at bugso na umaabot sa 230 kilometro kada oras. Sa pagtama nito sa lupa bahagi ng Northern Cagayan mamayang umaga, ayon sa Pag-asa, hindi naman daw inaasahang tatawid pa ito sa iba pang mga lalawigan sa norte. Bagkus dediretso raw ito pahilaga patungong Taiwan. Kung di magbabago ng bilis, inaasahang bukas ay nasa 110 kilometro hilagang kanluran ng Apari, Cagayan. Sa linggo ay nasa 70 kilometro hilaga ng Basco, Batanes at sa Lunes ay nasa 240 kilometro hilaga ng Basco, Batanes. Mabagal man ang kilos nito, Igan, malapad naman ang sasakupin ng bagyong Mina na umaabot sa 600 kilometro ang diametro. Kahit na hindi tumama ang mata nito, ulit po natin, tatamaan pa rin ng maximum winds yung area po ng Cagayan. Sakop po yun sa ini-expect natin na more than 100 kilometers per hour na lakas ng hangin. Igan, payo naman ang Pag-asa para na sa mga kababayan nating magbabakasyon ngayong long weekend, iwasan muna ang mga landslide-prone areas, lalo na maging sa mga maliliit na bangka na pumalaot upang maiwasan itong mga malalakas na paghampas ng alon o storm surge. At live mula dito sa Pag-asa sa Quezon City, ako si Maria Ausente, ang inyong naging saksi. Gaano nga ba karaming ulan ang dala nitong bagyong Mina? Sa latest Doppler radar image ng bagyo mula sa radar ng Pag-asa sa Balera, Aurora, kaninang alas 6 ng gabi, makikita nating nasa dagat pa ang bagyo. Mula kulay berde hanggang dilaw ang kulay sa ulap ng bagyo. Katumbas po yan ng mula 15 hanggang 20 millimeters per hour na rainfall volume. Ibig sabihin, higit pa raw sa malakas ang buhos ng ulan. Gayunman, kapag kulay orange, pula o pink ang bagyo, nangangahulugan nitong aabot ng mula 80 hanggang 800 millimeters per hour ang rainfall volume ng bagyo.
Nasa heightened alert pa rin ang buong Bicol region hanggat may bagyo pa rin sa bansa. Pero dahil tumila ng pag-ulan, pinayagan na makauwi ang ilang residenteng inilikas sa ilang bahagi po ng Albay. Mula sa Albay, saksi si Salima Refran. Laking pasalamat ngayong gabi ng mga taga-Pulanggi Albay dahil sa kabila ng maulap pa rin papawirin, wala ng pag-ulang nararanasan. Ang dasal lang nila, magtuloy-tuloy na ang pagganda ng panahon. Sana nga po wag na po sana umulan kasi mahirap ang anak buhay namin pag umuulan Mukha pong uulan kasi wala pong bituin at buwan. Dahil sa pagbuti ng lagay ng panahon, nagdesisyon ng pamahalaang lokal na pabalikin na sa kanilang mga bahay ang mga residenteng inilikas kahapon. Kung tayo po pinapabalik na po sa mga evacuation center, bumalik po tayo. Ngayon po pansamantala po bumalik tayo sa ating mga resident kasi po wala na po ulan. Pero pag oras na po na nagbigay na naman kami ng abiso na magre-relocate po tayo, sana po sumunod tayo. Pero may mga nagdalawang isip tulad ni Mang Cesar. Sa tabing ilog daw kasi sila nakatira, kaya delikadong ipagsapalaran ng kanyang buhay at ng mga apo. Hindi man namin sinisiguro na baka mamaya lumakas naman yung ulan, umapaw naman yung tubig. Kaya umiingat pa naman yung ibang mga families dito. Kaya nandito pa sila. Maging sa Legazpi, tanging malakas na hangin ang bakas ng masungit na panahon. Ang ulap na ilang araw nang bumabalot sa Mayon Volcano, hindi nagdala ng mga pag-ulan. Sa Catanduanes naman, hindi pa rin natatagpuan ang 68 taong gulang na mangingisda na si Nelson Vergara. Hindi pa siya nagbalik matapos bumalaot kahapon sa kanyang isang maliit na bangka kahit bawal na dahil sa malakas na ulan at hangin. Para masigurong di mauulit ang kalbaryong iniwan sa kanila ng bagyong Waning, mananatili pa rin sa heightened alert ang buong Bicol region hanggat may bagyo sa bansa. Hopefully, hindi na lalapit ito si Noynoy. But kung in case talaga na merong advisory sa amin na medyo lalapit siya, it will affect the Bicol region, ay hindi natin ibababa yung ating alert status. Wala rito sa Pulanggi Albay, Salima Refran, ang inyong saksi.